Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Hari namin, Jesucristo. Masunurin kang kordero sa katubusan ng tao. Hain sa krus ang buhay mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. Sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lunsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng guro, malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tayo pong lahat ngayon ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ngayong pong Miyerkules Santo ng mahal na araw. At alam po natin kapag sumasapit po ang Miyerkules Santo, tinatawag po natin ang araw na ito bilang Spy Wednesday. Bakit? Dahil napakinggan po natin maigi sa ating ebanghelyo kung paanong ipinagkanulo ni Judas si Jesus. At magandang mapagnilayan mga kapatid, kung sino nga ba talaga si Judas Iscariote. Si Judas Iscariote ay parte po ng 12 alagad na pinili ni Jesus. At bilang miyembro ng pagiging alagad ni Jesus, siya rin ang nangangalaga ng kanilang yaman.
Siya din yung tinatawag nating ingat yaman. Siya ho ang umahawak ng kanilang kaban. Pero tandaan din natin na si Judas Iscariote ay kasama ng Panginoon sa lahat ng kanyang pagmimisyon. Nakita ni Judas Iscariote ang mga milagrong ginawa ng Panginoon. Nakita ni Judas Iscariote ang mga bagay na kababalaghan na ginawa ni Jesus. Pero sa bandang dulo, yung mga bagay na nakita niya, marahil hindi tumimo sa kanyang puso. Dahil ipinagkanulo niya pa din si Jesus. Mga kapatid, alam po natin ang kakayanan ni Jesus. Alam po natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Naniniwala po ako na sa mga oras na ito, lahat po tayong natitipon sa loob ng simbahan na ito, naniniwala sa pag-ibig ng Panginoon. Naniniwala sa pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Naniniwala po ako, kaya tayo gumagawa ng iba't ibang mga tradisyon ngayong panahon ng Kwaresma dahil pinaniniwalaan natin na mawain ang Diyos. Maraming pagkakataon sa ating buhay, nakita natin kung paanong kumilos ang Diyos. Sa mga panahon na tayo'y lugmo sa problema, sa panahon na tayo umaharap sa iba't ibang pagsubok ng buhay, naramdaman natin ang pagkilos ng Diyos. Tama po ba? Pero marami ding pagkakataon, mga kapatid, na hindi natin napapansin na naipagkakanulo din natin ng Panginoon. Pinaniniwalaan pala natin ang kanyang kapangyarihan. Pinaniniwalaan pala natin yung kanyang pagkilos sa ating buhay. Pero baka hindi natin napapansin, nagiging kagaya din tayo ni Judas sa mga pagkakataon na ipinagpapalit natin ng Panginoon sa iba't ibang mga bagay. Baka hindi natin napapansin na ipinagpapalit na natin ng Panginoon at hindi na siya ang prioridad sa ating buhay. Kaya nga mga kapatid, kung lubos nating nakikita ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos, kung lubos nating nakikita ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay, huwag tayong maging si Judas na ipagkakanulo ang Panginoon at ipagpapalit siya sa 30 pirasong pilak. Kung napapansin natin ang pag-ibig ng Diyos, mahalin natin ang Panginoon ng buong buo. Dahil ang pagmamahal sa atin ng Diyos, hindi mabibilang ng kahit anong halaga. Ang pagmamahal sa atin ni Jesus, hindi matutumbasan ng kahit gaano kalaking kayamanan at salapi. Dahil ang pagmamahal ng Diyos sa atin, wagas. Ang pagmamahal ng mahal na pong Jesus Nazareno, wagas. Alam niyo po, nung pinagninilayan ko po yung Ebanghelyo, nasabi ko sa aking sarili, napaka-cheap pala ni Judas. Bakit? Dahil sa halagang 30 pilasong pilak, pinagpalit niya ang pagmamahal ng Panginoon. Pero kung tunay natin dadamhin ang pagmamahal ng Panginoon, walang matutumbas ito na kahit anong kayamanan, kahit anong kapangyarihan, dahil ang pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat ay wagas. Mga kapatid, ngayon pong Miyerkules Santo, buksan natin ang ating mga puso. Buksan po natin yung ating mga mata at tunay nating makikita ang napakadaming mga pagkakataon na ipinaramdam sa atin ni Jesus ang kanyang pagmamahal. Maraming pagkakataon na ipinaramdam niya sa atin yung kanyang awa. At mapagtatanto natin ang pagmamahal ng mahal na pong Jesus Nazareno, wagas. At hindi matutumbasan ng kahit anong salapi, kapangyarihan at kayamanan. Papasok na po tayo sa Pasko Triduo mula bukas. Matutunghayan po natin ang pagkapakasakit, pagkamatay,
at higit sa lahat ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Nawa, wag lang natin itong daanan. Wag lang tayong basta makisama. Bagkus, mapagtanto natin sa kalooban na tayong lahat minamahal ng Diyos. At ang pagmamahal ng Diyos, wagas. Amen.